Hello, kamusta kayo mga kapwa Filipino? Magandang araw sa inyong lahat at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa panibagong araw na to. Pag-usapan natin ngayon ang 4Ps. At bago ang lahat, gusto kong linawin na ako ay hindi galit sa 4Ps. Mas lalo na sa kahit na sinong miyembro ng 4Ps. Ang ayoko lamang ay yung mga issues sa loob ng 4Ps. Katulad ng paraan ng kanilang pagpili, pilakasan, di ba? Nagkakaroon ng basihan ng palakasan dahil sa mga, alam niyo na, corrupt na mga evaluator nito or kung ano man tawag sa kanila. Tapos yung mga miyembro na sinasabing kapos gipit, sinisisi ang gobyerno, pero nakukuha pa ang magsugal. Sayang ang budget ng 4Ps, 70 billion taon-taon yan. Tingnan nyo ang isang ito. Gumagawa ka ng paraan mo. Galit na galit kayo sa gobyerno, pero ikaw nagtotongit kang demonyo ka. Demonyo ka lang! Kaya di ba 4Ps ka? Eh bakit nagtotongit ka? Oh, 4Ps ka, di ba? 4Ps ka. Ano di 4Ps? Sinasanla mo yung pagka 4Ps mo. Hay! Oo! Itong mga sumusunod na slides, makikita ninyo ang mga basics about dyan sa programa ng 4Ps. Pero alam nyo ba, para sa akin, mas mainam siguro ang mga miyembro ng 4Ps para mas maging kapakipakinabang sa kanila ang pera ng gobyerno, ay ilagay na lang sila, hindi lang, kundi bigyan ng trabaho sa barangay, katulad ng maging barangay tanod, yung mga tatay na kaya pang magtrabaho bilang barangay tanod, peacekeepers, or maging mga pook leaders, or kaya naman ay POB, street sweeper, yung mga nanay, di ba? And then the same number of working hours, at least yan matututukan nila yung kanilang mga anak. And sa side naman din ng education or DepEd, magkaroon ng scholarship, di ba? And then doon sa school magkaroon din ng special group na kung saan tututok doon sa mga anak ng mga mahihirap, yung mga miyembro ng 4Ps bilang mga scholars, at doon matutukan ng kanilang deworming, yung mga existing na benefits nila. Pero ang pinakamahalaga is yung scholarship, yung allowance na tuloy-tuloy na naibibigay sa mga bata. Hindi kalakihan, hindi maipansusugal, pero allowance na maibibigay katulad ng pagkain. Meron silang credit sa eskwelahan para kumuha ng kanilang pagkain sa kantin. Hindi sila bibigyan ng cash, bibigyan sila ng kanilang kailangan sa school. Halimbawa, pagkain sa kantin pwedeng kumuha, and then kailangan nila ng mga materyales na gamit para sa kanilang school projects, then kukunin nila din sa eskwelahan. And ang mga eskwelahan, yung mga kantin, dapat magkaroon din sila ng mga paninda na may, alam nyo, kinalaman sa mga school projects, kagaya ng mga kartolina, Manila paper, lapis, ballpen, crepe paper, marami pa. Depende sa kung ano yung magiging projects ng mga bata. Ang teachers makipag-coordinate sa canteen or sa pantry para one-stop shop na lang, sa madaling salita. Diba? Ulitin ko, bigyan ng barangay ng trabaho ang mga able-bodied na miyembro ng 4Ps. Tapos, sa school magkaroon ng program at naandon ang provision ng kanilang libreng pagkain para masiguro ang kanilang nutrition, and then ang kanilang mga kailangan sa school projects. Hindi pera ang ibibigay sa kanila, kung hindi credit limit sa eskwelahan para sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon, sa side naman ng gobyerno, kasi si Department of Agriculture, Manny Piñol, kontra talaga siya dyan sa sistema ng 4Ps. Kasi nga, napopromote nito ang asa na lang sa gobyerno o yung kalabit penge. Diba? Sabi nga niya, mas magiging useful daw yan kung yung 70 billion taon-taon kung ilalaan daw sa agriculture para mas mapalago pa yung ating food production. Oo nga naman, bakit hindi nga naman trabahong pagkakakitaan nila ang ibigay sa kanila instead na cash? Katulad din ng sinabi ko na i-incorporate sila sa barangay.
di ba? Bakit hindi kaya ganito ang mangyari? Ang gobyerno magkaroon ng sarili, mag-maintain ng mga farmlands, parang GOCC ang dating. And then, magkakaroon ng mga mahihirap na mga Pilipino na walang lupain kung saan sila yung magiging empleyado doon at kikita sa kanilang mga agricultural works and products. Parang kooperatiba na malaki, di ba? At least, the best is mapapalago natin ang ating food production capability. May iwasan yung pag-i-import ng mga mas mahal na halaga ng mga pagkain katulad ng bigas na bumabagsak na. And ang totoo, nasa pang-6 na taon na tayo ng pagbagsak ng bilang ng agricultural farm workers. At etong nasa video na to, well, sad to say, isang pangyayari ito sa Nueva Ecija na kung saan itong mga miyembro ng 4Ps or may mga miyembro ng 4Ps dahil kakukuha nga lang nila ng Social Amelioration Fund, di ba? At ng kanilang pera sa 4Ps, ayan, dito sa Zone 2, Barangay Sibut, Nueva Ecija. Yun ang masaklap. 15 kataong nahugli sa kanila. And again, panoorin nyo ulit ang babaeng ito na nahuli na nagsangla. Matapos magsangla ng ATM, eto bumanat ng tong its. Ang tapang pa. Gumagawa ka ng paraan mo. Galit na galit kayo sa gobyerno, pero ikaw nagtotongit kang demonyo ka. Demonyo ka lang! Kaya di ba 4Ps ka? Eh bakit nagtotongit ka? 4Ps ka, di ba? 4Ps ka. Ano di 4Ps? Sinasanla mo yung pagka-4Ps mo. Hay! Oo! Yan si Manang na nagsangla ng ATM. Isa lang yan sa napakarami o libo-libo na mga miyembro ng 4Ps na ganyan ang ginagawa. Just be realistic, guys, sa mga defenders nito. Hindi ko naman isinusulong na tanggalan na sila ng benepisyo dahil kailangan talaga nila. Again, at katulad ni Manny Piñol ay mas mapaganda ang programa. Mas ang 70 billion taon-taon ay maging kapaki-pakinabang. Para sa akin, bigyan ng trabaho sa barangay ang mga miyembro ng 4Ps, yung mga able-bodied, and then mas mapapalaki ang kanilang kita kasi hindi lang 2-4 monthly ang kanilang pwedeng maging income. And then sa mga nasa probinsya, which is applicable ang agricultural farmland, well, why not? Bakit hindi? Mas maganda pa nga kung ang gobyerno mag-maintain ng isang korporasyon or GOCC na para sa agricultural. Katulad ng magkaroon ng malawak na lupain para sa rice farming, di ba? And then, mapapalago nito, mabuboost pa nito ang ating rice production. And then, yung mga taong mahihirap sa probinsyang walang lupain, hindi makapagsaka o nakikisaka at sinasamantala ng mga buwayang mayayaman, di ba, binabaon sa utang, mapapaunlad natin sila. Magkakaroon sila ng sariling kita, mag-aangat ng... Kung ito yung trip mo na klase ng vlog, merong usapan about politics and current events, nangangalampag sa ating lipunan, you got the right channel. Click like, at saka syempre yung subscribe button sa baba at yung bell notification button para lagi kang updated kapag may bago kong ina-upload. And please, huwag mong kakalimutan maglagay ng comments mo para alam ko kung ano ang saloobin mo.